Okay mga idol, magandang gabi po sa inyo. So nasa bahay na po ba ang lahat? So katatapos lang natin maghanap buhay, maghapon, laban. So dito na naman ang inyong kabakas na si Motogen Vlog na magbibigay na naman sa inyo ng panibagong kaalaman about sa electrical wiring ng ating mga motor. So yung aking nakarang upload ay in-upload natin yung Honda Wave na full wiring diagram. Ngayon natatalakay natin ay SMAS Suzuki Rider J full wiring connection. So ayan, ano pa inaantay natin mga idol, mga kabakas. Kaya kung bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maaaring subscribe mo, pakihit mo yung ating notification bell at para maging updated ka pa sa mga video aking i-upload. So tara, let's go. Okay mga idol, magandang gabi po at gumamit na tayo ng LED tech at para makita natin, kita kaya kasi yung upload ko dun sa SMAS ay medyo parang blurred. So meron tayo dito mga idol na SMAS Suzuki Rider at Suzuki Rider J full wiring connection. So si SMAS yan, bubulol na si SMAS at saka si Rider J, ano ba yan, ay isang DC operated. Pagka sinabing DC operated, yung kanyang CDI ay kumuha ng supply sa ating accessories wire. So yung tinalakay ko nung nakaraang video natin sa ating Honda Wave ay isa namang DC, isang AC drive. So ito mga idol, step by step tayo. So di baling matagal, basta makuha kaysa naman mabilis na may kalituhan pa. Okay ba tayo doon? So dito nga sa ating wiring diagram, ito na naman ako, nabubulol na naman, ay meron tayo dito stator, rectifier, CDI, ating horn switch papunta ng ating businang stock, papunta ng ating businang stock. Meron tayo ditong switch ng left and right na signal light. Yan, ginawa natin bulb bago flasher relay, bago yung ating headlight, yan, bago yung ating tail light yung sa likod ng ating Suzuki, at saka itong ating ignition switch, ating ignition coil, battery, starter motor, at saka starter relay, mga trigger nandyan. So step by step tayo para tayo ay matuto. So kalma, nervous So dito sa ating stator mga idol, meron tayo ditong 4 wire, meron siyang kulay na yellow white, white red yung ating charging, at yung ating stator, ang ating pulser, yan, pamali-mali na naman, blue white at saka green white. So pagka kayo magko-connection sa wiring diagram man o sa motor mga idol, ay lagi kayo mag-uumpisa sa ating main supply ng ating stator. So meron siyang 4 wire. So color coding, hanapin natin itong yellow white sa yellow white ng ating rectifier. Ito po yung ating light coil. Lagyan natin light coil para mas maintindihan nyo mga idol. Bago yung ating yellow red, yellow red, yung ating white red, joke lang po yun. Nasaan na ating white red? Ito ating white red mga idol. Ano ba yan? Kalma lang, lagi natetense. Motogen Vlog. Bago meron tayo dito natitira sa ating sa magneto, yung ating pulser or tachometer, RPM, para alam ng lahat. Tachometer, RPM, yung magneto yan, RPM, yan. Sa flywheel yan mga idol, flywheel. So blue white, so dito tayo dadako sa kanya CDI mga idol. So ito, blue white yung ating pinaka-positive ng ating pulser. Pag nakakita kayo ng blue white pulser na yan ng ating Suzuki SMAS, blue white sa blue white, iyon Ayan. Bago meron tayong green white, yung pinaka-negative ng ating pulser. Ito green white. So hanapin nyo na ako sa ng posisyon mga kabakas, at wala tayong
extra CDI dito para makita nyo yung mismong itsura ng ating CDI. So dun sa may mga Suzuki Smash, alam nyo na yun. Tsaka Rider J. Yun, liliban yan, dito ang punta sa ating green. So ito yung nagsisilbing ground. Ground to mga idol. Ground ng ating CDI. Tapos dito sa ating CDI at sa ating regulator ay meron tayong black white. Ito black white. Black white is ground. Yan, pinaka ground. Bukod pala ang ground na rin black white at saka ng ating sa CDI natin. Kasi may green white siya. Yun, green white. Papunta din ng green white yung ating sa tachometer. So ito yung pinaka negative. So black white to black white. Stator papunta ng ating CDI papunta ng ating ano ba yan? Rectifier. Bago yung ating ano ba ang natitira ito? Yellow white. A little longer than a few minutes later. So dito natitira na lang natin mga idol sa ating CDI at saka sa CDI ay yung ating orange ACC at yung ating white blue. Galing oh, blue white pulsar bago white blue. Ito namang white blue binaliktad lang. Ito mga idol ay papunta ng ating, sundan nyo lang mga idol, nasan ba yung ating ignition coil. Yun, ako napakalayo pala. Ano ba yan? Papunta mga idol ng ating ignition coil. Sundan nyo lang mga idol at hindi naman hindi kayo malilito. Ignition coil, baba na natin dito. Dapat pala dito ko nilagay sa taas mga idol yung ating ignition coil. So napakalayo na pinanggalingan niya. So yan, naka-negative na yan yung ating ignition coil. Ito yung primary. Galing yung black, yung ating white blue ignition coil, papunta na ignition coil. Mga idol, papunta dito. Primary yan. Ngayon, pag tumagos na dito, nag-ignite na yan, para doon sa kalaman ng iba, secondary coil na yan. Kaya yan yung ating tinetester sa mga ignition coil. Yung 15K na sinasabi, kilo ohms. Oh my God! Yun. 15K kilo ohms. So okay na tayo dito. Tapos dito sa ating CDI may natitirang orange. Ito naman yung ating ACC. Yan mga idol. Basta ang lagi nyong aagapan mga idol ay itong ating ballpen. Mahiwagang ballpen na nagsasabi at nagtuturo ng mayon. So papunta to ng ating susian. Ito kulay orange. So hindi pa yun ano mga idol. Yun. From battery, papasok source. Pag nagsusi tayo, ACC lalabas dito. So supplyan na yung ating CDI, gagana na yan. Kaya tinawag natin to na DC operated. So dito dako naman tayo sa ating ito, ating headlight. So si Suzuki mga idol ay meron tayo ditong high and low yung kanyang switch. Mapapansin nyo ito high and low. Ito ay kumuha sa kanyang light coil. So yan, hadako tayo dito. Mag-umpisa tayo sa kanyang headlight switch, high and low, high taas, low ibaba. Ang ingin. So okay, tungo tayo dito mga idol sa kanyang high and low ng ating headlight. Subukan, masisira ang buhay mo. So si Suzuki mga idol ay may switch na. May ibig sabihin may pinaka common na siya kasi yung ating tinalakay sa Honda Wave wala siyang 2-wire lang siya, wala siyang common. So ito may pinaka switch na kaya pag binuhay mo siya pwede mo siyang patayin. Yun ang ibig sabihin ko mga idol.
So ito, sundan nyo lang. Papunta to ng ating yellow white. Ito. Yan. Liban, yellow. Yellow white to yellow white. Output stator, input regulator. So yan. Kaya yung kanyang headlight, mapasin nyo pag pinaandar yung motor, saka lang siya gagana. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi siya naka battery operated yung kanyang headlight, pero may switch. Ang kagandahan dito sa Smash, may switch na. Pwede nyo patayin kahit pa na araw. Kasi sa Honda, pag buhay nyo, buhay kagad yung ilaw. Yun ang kagandahan nito. Ngayon, pag nagkaroon na ng common yan, yung ating headlight, ito, matik yan, naka-ground na. Ngayon, yung ating white, yung ating low. Yung yellow, yung ating high, yung ating Suzuki. So, kaya pag nag-on kayo dito, yellow, high, ng ating headlight. Bago pagka nag-low kayo, yon, low naman ng ating headlight. Ngayon, kaduktong na rin yan ng ating kulay gray. Kumuha na rin tayo ng gray. Gray na papunta naman ng ating taillight. Taillight mga idol. So ito, kulay gray siya sa taillight. Ngayon, yung kanyang stoplight, yung pinaka brake light, kailangan niya kumuha sa battery source. So naka body ground na rin yung ating sa taillight sa likod ng ating Smash. So ito yung kanyang switch, trigger. Sa kamay man or sa paa, ito yon mga idol. So kailangan natin kumuha ng source na ACC, orange. So ito yung ating orange. So ito papunta doon ng ating orange. So hindi na lumayo, pabor dito. Kaya dito tayo kukuha. Yan. Accessories yan. ACC din. Ngayon, pagka nagkano yan, ay magkakaroon na ng supply. Yung papunta ng kanyang white black. White black, yung kanyang brake light. Gray, yung kanyang tail light. Kasabay nung ating side light. Naintindihan po ba? Okay. Bago yung white black, yun yung kanyang brake light. Cut yan dito. Pag umapak tayo sa ating apakan, magdidikit yan. Masusuplayan ito ng positive. Bago naka-ground na tayo, iilaw na si brake light. Pero yung tail light, nandun pa rin yan. Hindi mamamatay yung ating tail light. Wow. Yun. Kaya maliwanag yung ating brake light sa uli kasi nagsasabi na yung tail light at saka yung brake light. So tapos na tayo dyan. Dito naman tayo mga idol sa ating placer. So dito sa ating placer, mag-umpisa muna tayo sa placer relay. Itong mapapasin nyo sa placer relay, may B at L. B at L. Ito yung power source galing ng ating ACC. Ito, orange ulit. Tap natin dito sa accessories wire. So masusuplayan to. Pag lumiban dito sa ating placer relay, kung bakit nagbiblink, blinker na kasi yan, dumana ng relay. Pupunta na yan sa L. Pag ibig sabihin ng L, papunta ng ating light. So ngayon, itong nating L na ito, papunta ngayon to sa ating signal switch. So meron niyang common. Hindi meron na itong supply. Mga idol, pagka naka-susi tayo, ignition. Ngayon, pag nag-right tayo, iilaw yung ating signal light na light green. Right yan. Right signal light, naka-ground na yan. Saan may nakakita kayong ganyan, ground yan. Iilaw na yung kanyang right placer. Ngayon, pag ipinaling natin dito sa kaliwa, kulay black naman yan. So, tayo naka-ground uli, yung isang signal light sa left, nagkakaroon ng supply ng positive, iilaw na yung ating left signal. So, yan, nakuha. So, dito naman tayo sa busina, horn. Yun, horn. Mga idol, yan. Pansimba. So, dito, yung ating trigger, kumisa tayo pagka mapasin nyo napapagawa ng mga ng mga malalakas na busina. Chine-check nila kung negative trigger or positive trigger. So, itong ating Smash, siya ay meron ng positive. Kaya ang ating Smash ay negative trigger katulad ng ating Yamaha. Negative trigger. Ayan. So, ayan, naka-ground. Ito, switch ng ating busina. Yan. Black-white. Yung ating kulay ng negative. So, ito, diretso na doon sa isang terminal. Dadaan yan dito sa switch. So, putol yan dito. Cut yan. Kaya lang yan magbubuo ang connection pag pinindot natin yung busina. Mabubuo na yung negative. Kaya kailangan natin buuin yung positive.
Pag tineslight nyo to at may umilaw na isa, naka-body ground kayo ng alligator, umilaw ang test light nyo, ibig sabihin, naka-negative trigger yung inyong busina. So, liban natin dito. So, iduktong na natin dito sa letter B kasi ito galing din ng source ACC orange. So, yan. Okay. Yan. Puro ACC yan. So, maliwanag. Pagkuha dito sa orange, ACC, may supply na. Pagbukas ng susiyan, buo na yung isang connection ng ating busina. Ngayon, yung ating isang linya ng dalawang wire kasi yung ating horn switch, yung trigger ng ating busina. Naka-negative na yung isang wire dito, papunta na sa body ground. Ngayon, cut siya, hiwalay, kung tawagin. Ngayon, pag pinindot natin, magkakapit to. So, may positive na, nawawala ay negative, kaya negative trigger. Mabubuo itong connection. Okay. Bubusina na siya. Yun. So, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa ating, ano ba natitira pa nating talakayin? Itong ating starter motor. Paano gumagana? Dito sa ating starter motor, meron tayong tinatawag ditong starter relay. So, kaya nilagyan natin mga idol ng number 85, 86 katulad ng ating ginagamit na horn relay para mas maintindihan ninyo. Kasi walang nakasulat na ganyan sa ating stock na relay. Pero yun din po yun. Kaya ako pinagamit din yung ating horn relay sa mga starter motor. Kasi kaya niyang paikutin to. Panda rin yung ating motor gamit yung ating horn relay. Kaya naisipan ko lagyan ng mga numbers para maalaman ninyo. 85, walang polarity, 85, 86. Pwede kumuha kayo ng positive or negative. Alin dyan sa dalawang ayan. Basta ititira nyo dyan. Pag kumuha kayo ng negative, positive na yung isa. So kailangan itong magkaroon ng supply pareho para matrigger itong starter relay. Pag na-trigger to, yung ating number 30, yan, ito yon, number 30, may mga tornilyo yan. Ito ay pares na positive, 30 at saka 87. Ito, wala itong fuse, direct to sa ating positive ng battery. Papunta to ng ating number 30. Ngayon, pag na-supply nito ng negative at saka positive, magti-trigger na ngayon yan. Yung supply ng source, 12 volts galing ng battery, pupunta sa number 87. Pag punta ng number 87, yung supply ng number 87 pupunta na doon sa ating positive ng ating starter motor, yung may taklob na rubber. Bago ito, naka-ground na yan yung ating starter motor. Doon pa lang siya iikot. So, paano mabubuo pa din, hindi pa magti-trigger. So, ito, kung mapapasin nyo yan, 85, inilabas ko yung wire dito. Ngayon, itong 86, inilabas ko pa rin, papunta dito, sa kanyang trigger ng starter. So, isang koneksyon. So, dito, kailangan natin kumuha dito sa ating ACC, orange, ito. So, ayan, liliban lang natin mga idol. Yan, liliban natin. Yun. Nakuha na natin ng ACC. Hindi pumasok na ngayon. Wow! 12 volts dito. Ngayon, yung iba doon nalilito. Kasi dito sa number 85 natin, para magkaroon ng supply ng negative, kung isa nito, kinukoneksyon, mga idol, sa ating handle switch, yung switch sa brake sa una, na normally close. Ngayon, pag binuksan mo yon, nag-brake ka, gagana yung switch, papasukan nyo ng negative papunta dito sa ating starter relay. So, nakasusi tayo, may supply na kagad yung ating number 86. Pag nagsusi tayo, hindi pala mga idol, pag nagsusi tayo, at nag-brake tayo, magkakasupply, gagana yung switch sa brake. O, kung may switch sa brake, gagana na yan, mabubuo na yung connection. Pupunta na yan dito. Yung isa dyan, sa ground. Yung isa dyan, papunta na dito sa wire na ito. Yan, liban lang natin. Sa gray, sa relay ng ating number 85. So, may gana na. Pagka tayo pumiga ng preno, may 85 na. Kumisa sa connection din sa neutral. Dalawa yan, pinapaliwanag ko lang yung sa brake switch. Magkaroon yan. So, magkakaroon ng supply itong number 85, ground yun. Ngayon, pag nag-trigger tayo, magkakapit naman itong positive. Ngayon, magsasabay siya na masusuplayan. Kung mapasin nyo sa ating tinalakay ng mga trigger ng ating busina, sa ating busina, isa nakakonekta na. Dito sa ating starter relay, dalawang klase. Kung minsan, kailangan natin mag-neutral para tayo makapag-start or kaya mag-brake. Ito, kailangan sabay. Isa sa trigger pag-starter natin. Kakapit dito, bubuo ang positive. Magbe-brake ka, mabubuo yung negative. Yung magti-trigger na yan. Yung number 30 pupunta sa number 87, iikot din papunta ng ating starter motor. Yun, under na si motor, papunta ng ating flywheel. So yun lang. Mga idol, sana nasundan nyo. Ayan, screenshot nyo.
ayun, maraming salamat. At sa isang araw, tatalakayin naman natin yung ibang wiring ng motor. So, i-prepare lang natin lahat ng full wiring. Lahat ng alam natin full wiring diagram ng ating mga motor ay ating tatalakayin yan. Kahit pa tayo medyo utal-utal. Pero may matutunan tayo dito sa aking pag-vlog. So yun lang mga idol, maraming salamat. At huwag kalimutan muli mag-subscribe, mag-like, mag-share at pakihit ang ating notification bell at para maging updated ka pa sa mga video kong i-upload. So yun lang, peace out.